talagang lumang tugtugin na yan. Wala nang maniniwala, wala nang sasama dyan. Kasi ang taong bayan, mas maraming problema na kailangan ayusin, which is yun ang ginagawa natin ngayon. Wag na silang dumagdag sa problema ng bansa. Dinidivide pa nila tong bansa natin. Wala. Lumang tugtugin na yan, wala na nakikinig. Okay, and mag-shift lang po ako. Another question lang po about dun sa naging press ko ni former President Duterte kahapon. May sinabi po kasi siya na there is a fracture in government and there is a fractured governance sa Pilipinas ngayon. Nobody can correct Marcos, nobody can correct Romualdez. There is no urgent remedy. It is only the military who can correct it. At sinabi pa niya, hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Ano pong masasabi nyo rito? Hindi, para sa inyo, hindi po ba ito parang in a way, parang nag-encourage na ng withdrawal of military support? Ano pong reaksyon nyo dito sa particular statement ni former President Duterte? This isn't the first time po, no, na we've had this statement. And I recall if this, yung nangyari po ito last time, parang inciting to sedition po, no, yung what was tagged to it. Pero at this point, puro hyperbole. I'm not sure if it should even be dignified with a serious consideration po, no. That's just my personal opinion. This is another diversionary tactics, no? Para pagtakpan ang totoong issue na kinakaharap ng ating Vice Presidente. Tingin natin sa sobrang bigat, no, ng mga issue ngayon ng ating Vice President, kailangan niya ng tulong ng kanyang ama, no? Para tulungan yung anak na pagtakpan kung ano man yung kinaharap ng ating Vice President. Isa lang ang masasabi natin, no? I-explain lang niya kung paano ginamit ang confidential fund. Yun na yun, no? Hindi na natin kailangan ng mga salita, no, na hindi nakakatulong sa ating bayan at lalong nakakapagbigay, no, ng dibisyon sa ating mamamayan. Sorry, in addition lang po to my statement, no, why I'm able to say po that we shouldn't take it seriously anymore kasi baka hyperbole. Because I also have full trust and confidence in our armed forces that they will stay true to their oath to protect and uphold the Constitution. Yung order na yun, yung suggestion na yun is very much against the Constitution, so I don't think even the AFP will take that seriously po. I totally agree with Congressman Jay, no, na isa na naman itong paglilihis sa mga issue na ipinupukol sa kanyang pong anak na si Vice Presidente. At doon sa kanyang parang panawagan, no, na mag-withdraw ng support ang mga militar, para sa akin hindi po akma sa isang naging chief executive, no, naging isang presidente na may taong mananawagan na hikayatin na mag-withdraw ng kanilang suporta sa kanila pong commander-in-chief. Alam po niyan, no, ni PRRD bilang isang naging commander-in-chief na isa sa mga ayaw mong mangyari ay kumalas ng suporta ang ating mga militar. So, I guess that is inappropriate statement, no, ng isang naging dating presidente at naging commander-in-chief ng ating bansa. Dahil kung ganyan, again, we are not calling for a peace and unity in our country. Mas lalo mo pang hinihikayat na magkaroon ng gulo, away sa atin hong bansa. Parang 3 beses na yata nilang na statement yan or sinubukan na ginawa. Kaya nga sinasabi ko, talagang lumang tugtugin na yan. Wala nang maniniwala, wala nang sasama dyan. Kasi ang taong bayan, mas maraming problema na kailangan ayusin, which is yun ang ginagawa natin ngayon. Wag na silang dumagdag sa problema ng bansa. Dinidivide pa nila tong bansa natin. Wala. Lumang tugtugin na yan, wala na nakikinig.
sorry, connected pa rin po. Nabanggit nyo rin po yung kay Vice President Duterte. Follow-up na lang po sa mga statement kanina kasi ngayon, mainit sa mga public discussion yung naging death threat nga ni Vice President Duterte laban kay na Pangulong Marcos at Speaker Romualdez. And yung iba, may mga nananawagan para maimbestigahan ito. Para sa inyo, is it best po na maimbestigahan? At saan po kaya particularly nakikita nyong best na maimbestigahan yung mga ganitong pahayag nga, yung mga naging pahayag ni Vice President Duterte? Tingin ko yung NBI po, yung national government ay gumalaw na. In fact, nag-issue na ng subpoena ang NBI para po makuha ang panig ng ating Vice Presidente. So makikita naman po natin yung mga on the national level po, yung mga national agency na concerning natutugon po dito sa isyung to ay nandiyan na po at gumagalaw na po. In addition, no, nakita naman natin yung professionalism, no, ng Armed Forces of the Philippines at talagang nakikita rin natin, no, na gusto rin malaman ng Armed Forces kung ano yung katotohanan, lalong-lalo na sa confidential fund. At sa ngayon nga, dininay, no, ng ating Armed Forces na nakatanggap sila ng confidential fund, no, sa Office of the Vice President.